Hello, good morning. Mayroon akong share sa inyo ngayon ang libro ni Dr. Napoleon Hill. Dr. ba siya? Sorry. Napoleon Hill, yung nagpagabago ng mundo. Dahil, halimbawa, yung ilaw, inimbento ni Thomas Edison dahil nakuha niya rin ang kanyang mga ideas sa sinabi ni Dr. Napoleon Hill. Dati gumagamit lang tayo ng gasira, tapos nagkakauling yung ilong natin. Ngayon, nailawan na ang buong mundo dahil sa invention ni Thomas Edison. And Thomas Edison failed 10,000 times. But because of his burning desire, na-imbento ang ilaw, ang light, ang bulb. So what is number one principle of think and grow rich? Kumuha kayo ng ballpen at saka papel, o ulit-ulitin nyo lang itong video na ito kung saan kailangan. Ang number one is desire. Dahil kung gustong gusto mo ang isang bagay, magmamanifest yan. Sabi nga ni Pacquiao sa Senado, magkakaroon lang ako ng manifestation. So desire is very important para makuha mo ang isang bagay. Huwag lang tayo makakapak ng ibang tao. Halimbawa ako, nagkaroon ako ng desire to marry a woman of my dream. Pero noon wala akong pampakasal. Hindi ko siya pinagsamantalahan. So that's number one, desire. Kung mayroon kang gustong bagay, yan, ano ka na. Sundin mo lang ang unang step. Second step ay faith, paniniwala o pananampalataya. Kasi sabi nga ni Kristo, hilingin mo lang ang mga bagay sa pangalan ko ay ipagkakaloob sa inyo. Anumang bagay na hilingin mo sa pangalan ko ay ipagkakaloob sa inyo. So that's number two of think and grow rich. Kung gusto mong yumaman, isipin mo lang yung mga steps na ito. Number 3 is auto-suggestion. Para sa akin, ang auto-suggestion, you have to write it on paper. At pwede mo basahin araw-araw. Mayroon akong God's Daily Massive Direction na create. Kung gusto nyo ang pattern, ipopost ko sa comment section sa baba. That's Daily Massive Direction. For your auto-suggestion, yung babasahin mo ba araw-araw? Halimbawa, pagkagising mo sa umaga at bago ka matulog sa gabi. Number 4, specialized knowledge. Kailangan eksperto ka sa isang bagay. Halimbawa, mayroon ako sanang i-disclose paano mag-court. Torpe kasi ako Paano mag-court sa isang babae. Mayroon akong nagustuhan babae. Sumulat ako ng steps kung anong gagawin ko. So, rini-review ko yan. So, for auto-suggestion, until it becomes a habit of your mind. Nagkakaroon ka ng auto-suggestion. Number 5, imagination.
Oh, imagination is very powerful. Oh, kung anong mga paraan mo sa mga bagay na gusto mong gawin. Papaano kaya? Papaano? So, ako paano ko isulat ang aking website? Kasi ang may target ako, I studied marketing and accounting. So, that's my specialized knowledge. Halimbawa, pag-create ng income statement. Alam mo, ang specialized knowledge dyan. Halimbawa, magkano ang sales mo? Magkano ang cost of goods? Magkano ang gross profit? Then your expenses and income. That's income statement. So imagination is very important. Then number 6 is organized planning. Organized planning is very important. Ang lagi mong itatanong sa imahinasyon mo ay papaano. So list it down. Isulat mo. Anong mga dapat mong gawin? Katulad ng isang engineer. Anong dapat mong gawin para maitayo mo ang isang building? Anong dapat na halo ng konkrito o simento? Anong kanilang ratio? Oh, 'di ba? Organized planning is very important. Then number 7 is decision. Ang katumbas ng decision is action. Wala pa tayong magawa sa mundo kung walang action. 'Di ba? Action is very important. Pwede ka mag-hire ng mga tao na gagawa para sa'yo. So, importante ang action. 2 years ago, dito sa malapit ko sa bahay, ito, residence ko ito. Two years ago, nagplano magtayo ang SM Caloocan City. Dito lang sa yan, linalakad ko lang, 20 minutes. Ngayon, tapos na. Kahapon, naglakad nga ako paikot ng building ng pinakabagong SM City Caloocan. Sa harap lang ng Caloocan Sports Complex. That was a decision. Gumawa lang ng decision ang management. Then the action came from hiring competent people, trustworthy people. Sino ang mason, sino mga subcontractors na kailangan nila. Nagdesisyon lang sila. Then it was erected. The building now is finished. Natapos na. Number 8 is persistence. Ako, kung hindi ako nagkakamali, kung wala akong persistence, maglakad araw-araw, at least 1 hour a day, hindi ako gagaling. Kung wala akong persistent, mag-take ng aking maintenance. Senior citizen na kasi ako Hindi ako makapaglilingkod sa inyo. Kasi talagang bulol ako, na-stroke ako So, because of my persistent, itong ginagawa ko ngayon usually is voice therapy. Itong voice therapy naman, na ginagawa ko, through maglingkod ako sa inyo ng libre. So, itong Think and Grow Rich actually is already revised for the 21st century. Nasa Shopee na ito.
pwede kayo umorder ng Think and Grow Rich. I think 189 pesos lang. Sorry, hindi naman ako nag-advertise, but you can view it online sa Shopee. Now, number 9, kahapon, inano ko yung laws of the universe, the law of abundance. Ito, gagamitin mo ang power of the mastermind principle. Kailangan mag-hire ka ng mga tao na magkukumplito ng desired result. Halimbawa, meron akong partner on the field na in charge ng mga tracking. Siya ang in charge. May mga hakot ako. In case naman may hakot ako sa Luzon, Visayas, Mindanao, Transportify na ang aking kung pupunta lang ako sa app, then mag-book ako, sila na maghahaul. Halimbawa, ang aking ay from General Santos City. Isasakay nila yon sa barko, tapos sila na magbabayad ng bill of lading, bayaran nila, tapos kukunin ko na lang sa pier. Sa pier naman, may mga authorized na mga may mga sila, authorized tracking. Inano na lang sa bodega, sa warehouse. So that is the mastermind power. You are hiring people to complete your desired result. Yan. Halimbawa, sa pag-create ng income statement ko, in-appoint ko yung wife ko to create the income statement. So much for that. Number 10 is sex transmutation. Yan. Nung bata-bata pa, napakasipag talaga ng pero it can help. Kasi nagiging more creative ka if you are sexually transmuted. Transmutation. Number 11, the subconscious mind. By the way, yung mind natin, dalawa, may left brain, my right brain. Tama. Left brain, right brain. Pero mayroon tayong tinatawag na subconscious mind. May conscious mind tayo at may subconscious mind. Ang subconscious mind, actually, para yan sa mga, nag-create ka in 100 days ng mga bagong pag-uugali. Yan sa subconscious mind. Kaya importante, ang mga goals mo, yung desired goal mo, pinabasa mo, pagkagising mo, at bago ka matulog. Doon nag-ano ang subconscious mind. Now, number 12 is the brain. Ang utak natin, actually, when I had, nung ma-stroke ako, ako ng MRI at nakita ng doktor may butas na ang ulo ko. Hindi na umaakyat, nahirapan ng dugo umakyat sa ulo ko, sa utak ko. So meaning, hindi na nag-circulate maigi. So I consulted the doctor and he prescribed medicine. Ngayon, dati ang medisina ko siyam. Ngayon, 3 na lang. Amaramid, tapos Losartan, sa umaga yan. Then another Amaramid and Amlodipine
sa gabi bago ako matulog pagkatapos ng meal. Oh. So, yan ang ano. I created that habit to take my maintenance. Kapag hindi kasi, katulad ng binan ko, hindi na nagtitake ng kanyang maintenance, kaya pumanaw na siya kaagad. Lahat naman tayo pupunta roon. Pero, importante, yung mga resita sa atin, tinitake natin. Importante ang brain. Punta lang kayo kay Dr. Willie kasi nag-a-upload ako. May siyam na pag-uugali na nakakasama sa utak natin. So, kailangan iwasan mo yan. Paki-ano na lang sa YouTube. Nandyan, more than 9 million na ang subscribers ni Dr. Willie Ong. Tapos, number 13, the last but not the least, is the sixth sense. Usually, yung tatawag ito, gut feeling. Sixth sense. Yung pang-anim na sensya. Actually, there are 5 senses. Ilong, tainga, ano pa, dila, mata, ano pa, 5 yan. Pero may pang-anim. Ang pang-anim, ang tawag ko dyan ay common sense. So, by the way, mayroon na nakapa-upload sa YouTube. Kung gusto nyo madagdagan ang inyong kaalaman, iba-ibang mga paliwanag, pero pareho ang kahulugan. So, hindi na ako magtatagal. Thank you very much. Have a nice day. Take charge. Bye-bye.